Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, habang dumaraan ang araw, grabe, lalong lumalalim itong investigasyon. At habang lumalalim ang investigasyon, dumarami ang mga nababanggit na mga pangalan at hindi simpleng mga pangalan tulad ngayon. Pati si salukuyang Executive Secretary Lucas Bersamin nababanggit ang pangalan. Mga kabunyog, mga kababayan, talagang grabe na ang nadadawit dito sa anomalya sa flood control, pati ang Malacanang, hindi naman si PBBM mismo, pero Malacanang, Little President, si Executive Secretary Lucas Bersamin, nababanggit na ang pangalan, nababanggit na. Um, ayon kay dating DPWH Yusek Bernardo, mataas ang katungkulan niyan. Ayon sa kanya, na binanggit niya itong DepEd Yusek na si Ulaybar. Itong si Yusek Ulaybar ng DepEd, nakipag-usap daw sa kanya at sinabi na inutusan siya ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Lucas Bersamin ang binanggit ng kung ano daw ang pwedeng mga projects na mailalagay ni Bernardo, kasi Yusek ng operation si Bernardo ng DPWH. 2 ilang billion ba 'yon? Ilan ba yung pinag-usapan dito? 2 ang sinasabi ni Bernardo na 2.85 billion pesos. Kukunin ito doon sa unprogrammed funds. At itong 2.85 billion na ito na galing sa unprogrammed funds, utos daw ni Bersamin sa kanya kay Ulaybar at 15% daw ang kickback. Yun ang sabi kay Bernardo. Sometime 2024, Yusek Ulaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Ulaybar. Yusek Ulaybar told me that the commitment is 15%. In his words, "Boss, 15 yan." Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Ulaybar in Magallanes, Makati, and other places. Ang ginawa naman ni Bernardo, nirelay ito doon sa kanyang mga tao, kila Alcantara, at gumawa na sila ngayon ng kung saan-saan ilalagay ang 2.85 billion. Yan na yung mga sa Bulacan, kung saan-saan doon. Kaya ganun ang naging kalakaran. At ayon kay dating DPWH Yusek Bernardo, mga ilang beses siyang nagdala ng 15% na yan na kickback para kay Bersamin. Pero dito kay Ulaybar. Kaya dapat ipatawag din itong si Ulaybar sa susunod na hearing. Sabagay, ipapatawag sigurado yan. Hindi naman yan papalusutin nila Senador Ping Lacson. Pero seryosong aligasyon yan. Bagamat hindi naman yan talaga magpapatunay na talagang sangkot si Bersamin kasi binanggit yung pangalan ni Bersamin. Pero kapag pinatawag itong si DepEd Yusek Ulaybar, inamin niya na siya nga'y tao ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siya nga talaga, kinumpirma niya yung sinabi ni dating DPWH Yusek Bernardo, mabigat ito. Mabigat ito. Ang problema, ito? Papunta na sa Malacanang.
executive secretary na ang pinag-uusapan dito. Hmm? Itong tungkol kay Bersamin, naging artikulo ito ng Politico. Hmm? Ah, sabi daw ni DepEd Yusek Olaybar kay dating DPWH Yusek Bernardo, "Boss, 15 yan ha, 15 yan." Kumbaga 15 daw yung usapan na kickback diyan. Oo. Kaya matindi ano. Ngayon mga kabunyog, bakit napakasela ng sinasabing ito tungkol dito kay Olaybar? Unang-una ang nadadawit na kasi DepEd Executive Secretary na. Alam naman natin ng Executive Secretary, little president 'yan. At ang pinag-uusapan na dito hindi na insertions. Ang pinag-uusapan dito hindi na yung insertions ng congressman, hindi na insertions ng senator. Executive na 'to eh. Executive. Si Bersamin nasa executive 'yan. Kaya ang pinag-uusapan na rin, unprogrammed funds. Unprogrammed funds. Ito kasing unprogrammed funds, ganito yan mga kabunyog, mga kababayan. Dahil unprogrammed funds, kabaliktaran yan yung program funds. Dapat kasi talaga ang mga proyekto sa budget, ang mga budget talaga programmed funds yan, nakaprograma kung saan. Kaya lang nag-create sila ng tinatawag na unprogrammed funds. Parang sa budget, halimbawa sa 2023, sabi ni Win Gatchalian ito 700 billion ang unprogrammed funds. Noong 2024 naman, 800 billion ang unprogrammed funds. Ano yung unprogrammed funds? Parang lump sum siya. Na kapag naka-raise ng pondong ganyan na 700 or 800 billion, saka na lang maa-identify kung anong mga pupunduhan na proyekto niyan. So, hindi alam kung saan yan pupundo, kaya nga unprogrammed hindi nakaprograma. Pero kapag nagkaroon ng pundo yan, 700 billion halimbawa ng 23 at 2024 naman ay 800 billion, saka na yan ilalagay kung saan-saan. O ngayon, ang lumalabas, may 2.83 billion binigay kay Bernardo. Galing daw yun kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang sinasabi, ang nag-relay niyan itong si Olaybar. Si Bernardo naman, dahil may 2.85 billion, pinagawan niya ngayon ng mga proposal dito sa grupo ni Alcantara. Sila Alcantara naman, gumawa na ngayon ng mga proposal ng proyekto, mga flood control, Bulacan. O di pagkatapos daw nun, nirelease na yung SARO. Nirelease na yung SARO. Ha? Ito basahin natin yung mga ng Politico. Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo has accused DepEd official Olayvar, once a staffer of Senators Ramon Bong Revilla Jr., the late Edgardo Angara and Sani Angara, of demanding a 15% cut from 2.85 billion pesos worth of infrastructure projects, allegedly for Executive Secretary Lucas Bersamin. In a sworn affidavit, Bernardo recounted that he first met Olayvar in 2010 at Revilla's office. Later, learning that he had moved to Sani Angara's staff before rising to Yusek DepEd. Bernardo claimed that in 2024, Olayvar summoned him to discuss unprogrammed appropriations supposedly for the office of the Executive Secretary. Olayvar allegedly asked a list of projects which Bernardo said he relayed to the Bulacan 1st District Engineering Office. The DEO's engineer Alcantara then prepared a 2.85 billion project list. When Bernardo handed it over, Olayvar supposedly made the demand crystal clear. Boss, 15 yan. Bernardo said DPWH soon received a special allotment release order, SARO, covering the projects. He further alleged that Alcantara regularly collected and delivered the 15% commission, which Bernardo in turn passed on to Olayvar in Magallanes, Makati, and other locations. So yan mga kabunyog isa ito si Olayvar, DepEd Yusek. Kasalukuyang DepEd Yusek, ibig sabihin sa opisina ni Angara ito. Pero nang nakipag-usap daw kay Bernardo, para kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang pinag-usapan at galing sa unprogrammed funds. Masyadong seryoso na, mabigat na itong mga mga kabunyog kasi ang pinag-uusapan na dito unprogrammed funds na. Executive Secretary Lucas Bersamin na.
Ewan natin kung saan patutungo 'tong imbestigasyon na 'to, pero masyadong mabigat na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.